Hello mga kaibigan, mga kapatid. Napakabilis ng ating panahon at nasa ikawalong araw na tayo sa buwan ng Oktubre. Ngayon ay araw ng linggo, Oktubre 8, 2023, nasa ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagbasa at tuloy-tuloy rin tayong magnilay sa gustong ipaabot ng ating mga pagbasa ng ating Ebanghelyo sa araw na ito. Marami namang mga simbahan ngayon, punong-puno dahil sa mga pagdiriwang ng banal na Eucharistia. At sana maging tapat tayo sa ating tungkulin. No? At kung ano man ang ating marinig sa mga pagninilay, sana ibahagi din natin sa iba. No? Sana kung naging marites man tayo, maging marites tayo sa mabuting balita. Amen? Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay, patuloy na pakikinig, at patuloy na pakikiisa sa pamamagitan ng pagsunod, pagninilay sa mga ibang ilyo, sa mga mensahe ng Ebanghelyo na ipinapaabot ko sa inyo sa vlog na ito. Napakasimpleng pagninilay. Maraming salamat din sa inyong patuloy na pag-share sa vlog na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ang ating Ebanghelyo sa linggong ito ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 21, versikulo 33 hanggang 43. Ano ba ang nilalaman ng ating Ebanghelyo sa linggong ito? Napakaganda. Alam mo, ang ating Ebanghelyo ay nagsasalaysay tungkol sa sinabi ni Jesus sa mga punong pari at sa mga nakakatanda. Ang pagbabahagi niya ng isang talinghaga na sabi niya yung may-ari ng lupa na may itinanim sa kanyang ubasan, no? At nang umalis siya, no? Pinabantayan niya ito. May mga inutos siya upang kunin ang kanyang parte, ang kanyang kung ano ang bahagi na mayroon siya sa pag-aalaga ng kanyang ubasan. Ngunit nakakalungkot na lahat ng mga ipinadala niya doon ay hindi kinikilala at pinapatay ng mga tao. At sa bandang huli, kahit yung kanyang nag-iisang anak ay pinadala niya rin para usisain lang kung ano na ang nangyari sa kanyang ubasan. Ngunit ang kanyang anak ay sa kasamaang palad pinatay din ng mga tao. Ganun kasakim ang mga tao. Kahit ngayon, bato-bato sa langit, hindi natin maiwasan na marami sa ating mga kapatid ang napakasakim. No? Hindi sila marunong umunawa sa kalagayan ng kanilang kapwa. Pasensya na kayo, ngunit ito yung totoo. May mga kapatid tayo minsan na ang kanilang iniisip ay ang kanilang kapakanan lang. Ang akin, akin lang. Ang sayo, akin pa. Diba? At may mga kapatid din tayo na naging abusado sa kapangyarihan. Na ang kanilang kapangyarihan ay ginamit lang nila sa kanilang kapakanan. Hindi naman lahat. Kaya saludo ako sa mga kapatid natin na naging tapat talaga. Nagsisikap na yung kanilang kinatayuan bilang leader ay ginamit nila sa pamamagitan ng paglilingkod ng tapat sa mga tao. Sana dumami ang inyong mga lahi. At dito sa ating Ebanghelyo ay hinahamon tayo palagi. Araw-araw marami tayong mga natatanggap na biyaya sa Panginoon. Ngunit ang tanong, ang kabutihan ba na ating naitanggap ay ibinabalik ba din natin ito sa Kanya sa pamamagitan ng paglilingkod ng mabuti at katapatan sa ating kapwa? Diba? Minsan, nakakalungkot na sa konteksto halimbawa ng mumunting Kristiyanong kapitbahayan, yung pagtutulungan. No? Na minsan, pinapasok din ito ng hindi maganda na imbis na yung pinakalayunin ay ang pagtutulungan sa komunidad, minsan nakalimutan din ito. Sana magsikap tayong lahat na maibalik man lang sa Panginoon ang lahat ng mga biyayang ating natanggap sa pamamagitan ng
ng kawanggawa sa pamamagitan ng pagbabahagi nito sa mga nangangailangan. Hindi naman tayo nagsasabi na ubusin mo. No? Kung may natanggap kang 10 piso, ubusin mo. Hindi naman. So siguro, part of that, no? Maibalik din natin sa Panginoon bilang tanda ng ating pasasalamat sa pamamagitan ng pagtulong. No? Marami pa rin sa ating mga kapatid na pag magdiriwang sila ng kanilang mga birthday, nagpapakain sila ng mga tao, ng mga bata sa foundation, ng mga matatanda sa Home for the Aged. Ginagawa nila na naging venue ang birthday nila as an expression ng pagpapasalamat sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan, sa pagbisita sa mga may sakit sa ospital, at kung ano pa. No? Diba? Napakaganda. Hindi sana na pasasalamat para lang sa ating sarili, inuman hanggang umaga, nagkalasing na lahat, nag-aaway pa. No? At himbis na magsaya, naging problema. No, siguro hindi ganun. Siguro para sa akin, ito lang yung pagnilaya natin mga kapatid. Sa lahat ng mga kabutihan ating natanggap sa Panginoon, naibalik din ba natin ito sa Kanya sa pamamagitan ng paggawa din ng kabutihan sa pagtulong sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Sana maging mabunga ang ating araw na ito, ang linggong ito, at sa sunod pa na mga araw. Sana araw-araw ang ating pagsisikap ay maging mabunga at maging saksi tayo sa paghahari ng Panginoon. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, bukal ng buhay, aming lakas, aming sandigan. Maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay. Hiling namin na turuan mo kaming maging tapat na iyong lingkod. Turuan mo kaming magbigay sa aming kapwa, sa mga nangangailangan, sa aming makakaya. Sana maging saksi kami ng iyong pagmamahal. Amen.